Hi everyone, welcome po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ni Lord at sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family. Welcome everyone at sa taga-subaybay naman po natin all over the Philippines, all over the world. Welcome din po sa bawat isa. Amen. So sumandali tayong yumuko at manalangin. Lord, thank you sa mga oras na ito sa aming pagkinig muli ng salita. Pagpalain niyo po ang bawat salita ang aming mapapakinggan at dalahin po namin, O Diyos, mangusap ka sa bawat sa amin habang kami nakikinig ng salita. Holy Spirit, we thank you. We acknowledge you, you are a great teacher sa oras na ito. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. 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 So, muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakotanan, makasama nyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kunin na po natin ang ating Bible at basahin po natin sa Book of Proverbs chapter 3, okay, verse 5 to verse 6. So chapter 3 verse 5 to verse 6. So sabi po dyan, sa English translation, sabi dyan, trust in the Lord with all your heart, lean not your own understanding. Hallelujah. So in all your ways, submit to Him, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang siya'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, purihin ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, nais ko pong ibahagi. Ang ating title ng pag-aaralan ngayon ay Trusting God's Plan. Pagtitiwala sa mga plano ng Diyos. So, hindi pa rin po tayo umalis sa ating pag-aaral sa about pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoon. So, napaganda po ang paalala ng Diyos sa atin dito sa Book of Proverbs 3 verse 5 to verse 6. So, gusto ng Diyos na pagtiwalaan natin ang kanyang magagandang plano sa buhay natin, mga kapatid. So, ang Diyos po natin ay magagandang plano niya sa atin. Amen? So, wala siyang pinaplanong masama para sa atin. Ang plano ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat, maganda. Anong maganda? Sabihin, gusto ng Diyos, ikaw ay pagpalain niya. Tayo, gusto niya Diyos tayo pagpalain ng Diyos. Okay? Gusto ng Diyos, ang buhay natin, masaya. Hallelujah. Maligaya. Amen. Yun ang nais ng Diyos. Gusto ng Diyos, ikaw at ako'y, ang buhay natin ay masagana, maunlad, pinagpala. Amen. Yun ang magandang plano ng Diyos sa atin. Hallelujah. So, siyempre, higit sa lahat, gusto ng Diyos, ang plano niya. Makasama niya tayong lahat sa kanyang kaharian, sa langit. Amen. Magaganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Gusto ng Diyos, lahat ng tao ay mga ligtas. Yun ang plano ng Diyos. Amen. Gusto ng Diyos, tayong lahat, hallelujah, ay mabuhay na kasama niya. Amen. Ayaw niya tayo mahiwalay sa Kanya. Yun ang magandang plano ng Diyos. Amen. Purihin ng Diyos. Yun yung puso ng Diyos. Para sa iyo, para sa akin. Hallelujah. Wala siyang pinaplanong masama para sa iyo, para sa ating lahat. Ang plano niya, ikaw at ako ay maging magandang buhay. Yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Kung titingnan natin sa Jeremiah 29 verse 11, sabi nga sa Tagalog, sabi roon, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Batid ng Diyos yung mga plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Hallelujah. At ang sabi niya, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Hallelujah. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Purihin ng Diyos. So, yun yung paalala ng Diyos sa mga Israelites. Hallelujah. Pinaka-context dyan sa Jeremiah 29 verse 11. Dumaan sila sa matitinding pagsubok, matitinding problema, ng dahilan dahil sila po ay nakagawa o gumagawa ng mga bagay na hindi nakarulugod sa Panginoon.
sila'y nabubuhay sa kasalanan sa panahong yun. Pero ganun pa man, hindi sila pinapabayaan ng Diyos. Nandun pa rin yung magandang plano ng Diyos sa buhay ng mga Israelites. Amen. Kaya lang naman ang tao ay napapariwar ang buhay pagka ang tao po ay lumalayo sa Diyos. Ang tao po ay nakakalimot sa Diyos at gumagawa ng mga bagay na hindi nakarulugod sa Diyos. So pinapahintulutan ng Diyos ang tao makaranas ng mga kahirapan ng buhay. Pero ganun pa man, nandoon pa rin po ang magandang plano ng Diyos na ang tao po ay makapamuhay ng masaya, mapayapa, matagumpay, pinagpala. Ha? So hindi po yun nawawala. Amen? Yung napagandang plano na yun ng Diyos. Amen? Kasi nga, tayong lahat ng mga tao, nilikha ng Diyos. Ha? Para sa kasiyahan ng Diyos. Amen? Nilikha tayo ng Diyos na maganda ang kanyang plano. Hindi siya nag-isip ng ikakasama mo, ikakasama natin. Hindi siya nag-isip ng isang bagay na ikakapahamak natin. Linaw-linaw sinasabi ng Panginoon. Ang sabi niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Amen. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi sa inyong ikabubuti. So, take note Hindi nagpaplano ang Diyos ng ikakasama mo. Ikakasama natin. Ha? Siya po yung ating Ama sa langit na punong-puno ng pagmamahal para sa iyo at para sa akin. Actually, nung nilikha tayo ng Diyos sa original plan ng Panginoon. Ha? Take note sa book of Genesis chapter 2 verse 7. Ano sabi ron? Nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok. Hininghan tayo sa ilong. Nagkaroon ng buhay. So, tingnan nyo, napakagandang pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Just imagine, nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok. Ibig sabihin, kumilos ang Diyos. Ang mga kamay ng Diyos ay gumalaw. Ha? Hinulma niya yung isang putik. Ha? Hallelujah, ginawa niyang tao. Ha? Binigyan tayo ng hininga. Ha? Lahat ng sangkap na ating katawan nilagay ng Diyos. Perfect ang pagkagawa sa atin ng Diyos. Amen? Napagandang plano niya. Pagkatapos na tayong likhain, ha? Hallelujah. Anong ginawa ng Diyos? Dinala pa tayo sa Garden of Eden. Ganyan tayo ka-espesyal na ginawa ng Diyos. Napagandang plano niya sa atin. Amen? Sa lahat ng creation ng Diyos, hindi lang po salita ang ginamit niya. Umaksyon siya. Hindi kagaya ng sinabi ng Diyos sa lahat ng mga creation, puro salita lang. Spoken word. Paano nating malalaman na ang bawat mga ginawa ng Diyos ay sa pamagitan ng salita? Genesis chapter 1 verse 1. Hanggang sa sumusunod na mga talata, anong sabi doon? God said, let there be light. Tingnan mo, bibig lang yun, nagsalita lang si Lord. Let there be light. And there was light. Amen? Magkaroon ng liwanag at magkaroon ng liwanag. Kasi panahong yun, ang mundo ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Genesis chapter 1 verse 1. At sabi roon, sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig, dagat, magkaroon ng mga halaman, magkaroon ng punong kahoy, magkaroon ng mga isda. Lahat nagkaroon. Magkaroon ng mga bituin sa langit, magkaroon ng buwan, araw, lahat nagkaroon. Through spoken words, pamagitan lamang ng kanyang salita. Pero pagdating po sa Genesis 2 verse 7, sa book of Genesis chapter 1 verse 26, then verse 26 ay diniklara na ng Diyos kanyang bibig. Sabi na, ngayon lalangin natin ang tao. Lalangin natin siya ayon sa ating larawan. Amen? Hallelujah. So salita pa lang po yun. Plinano ng Diyos lalangin ang tao. Pero hindi lang po siya nagsalita. Hallelujah. Pagdating sa verse 7 ng chapter 2, ano sabi roon? Kumuha ang Diyos ng
ng putik, ha? Ng lupa. Amen? Hinugis niyang tao. Nilagyan niya tayo ng ilong, bibig, mata, tainga, kamay, paa. Hindi lang yun, nilagyan tayo ng Diyos ng mga internal organ sa ating buong katawan. Lahat na kompleto. Ha? Mayroon tayong pancreas. Lahat yan may mga kanya-kanyang function. Hallelujah. Ano yung pancreas natin? Nagpo-produce ng normal na insulin. Amen? Hallelujah. Yun yung gawain ng pancreas natin. Okay? At pag normal ang insulin ng pinoproduce ng ating pancreas, yan naman nagre-regulate ng ating blood sugar. Ha? Nilikhaan din tayo ng Diyos ng oxygen sa katawan natin. Ha? Lahat. Binigyan tayo ng Diyos ng magagandang sangkap. Perfect. Mayroon tayong liver, puso. Hallelujah. So lahat kompleto nilagay ng Diyos. Mga internal organs, parts and organs. Hallelujah, sa ating buong katawan. Ganyan ka-perfect ang creation ng Diyos sa atin. Ngayon, pagkatapos tayong likhain ng Diyos, ha? Ano yung plano niya? Hindi niya tayo nilikha para paghirapin. Dinala niya tayo sa Garden of Eden. Ha? Ayon po sa Book of Genesis chapter 2 verse 15. Ha? Anong plano ng Diyos? Bakit tayo dinala sa Garden of Eden? Sabi ron, upang tayo ay kanyang pagyamanin, alagaan at pagyamanin. O, di ba? Hindi sinabi ron ng Diyos na pagkalikha niya sa tao ay paghirapin. Hindi kalooban ng Diyos maghirap ang tao. Napakagandang plano niya sa atin. Amen. Hindi kalooban ng Diyos maghirap ka. Maghirap tayo. Ang kalooban niya, sumagana tayo, umunlad tayo. Malinaw po yun. Dinala tayo sa Garden of Eden upang tayo ay alagaan at pagyamanin. O, di ba? Napakagandang plano ng Diyos. Amen. Upang tayo bigyan ng magandang kinabukasan. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, sabi roon, ang mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. So, ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. So, punong-puno ng pag-asa. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa sa kapatid. Ano man ang kalagayan mo ngayon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Don't lose your hope. There is hope in Jesus. May pag-asa sa Panginoon. Lalo na nakatira ka pa sa bagong pag-asa. Hallelujah. Purihin ng Diyos, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaya sa panahon natin ngayon, marami nakakaranas ng mga kahirapan. Yung iba nakakaranas ng mga sakit at karamdaman. Hallelujah. Iba walang mga pakain. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. May pag-asa sa Panginoon. Kung may sakit ka ngayon, umasa ka, kaya kang pagalingin ng Diyos. Kailangan lang tayong magtiwala sa Diyos. Amen. Siyang source of everything. Ang ating Panginoon ang source ng lahat ng bagay. Amen. So, yan po ang katotohanan, mga kapatid. Napakaganda ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen. Kaya sabi nga sa John 10:10, ang Panginoon naparito sa mundong ito upang hatiran tayo ng isang buhay na ganap, buhay na kasiya-siya. Ha? Hallelujah. Yan ang gusto ng Diyos. Naparito siya to give us life and have it more abundantly. Amen. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi sinira ng diablo ang magandang plano ng Diyos. Hallelujah. So anong ginawa ng diablo? Sinira niya. Kasi nagsisilos itong diablong ito. Amen. Sinira niya ang plano ng Diyos. Ano yon? Pumasok yung kasalanan sa Book of Genesis chapter 3. Kaya yung Book of Genesis chapter 3, ang tawag diyan, the fall of man, ang pagbagsak ng tao. Amen? So, ang nangyari, tinukso ni Satanas ang tao sa tatlong major na kanyang mga ginagamit na mga estratehiya. So, anong major na yon?
Una po ay lust of the eyes. Pita ng mata. Lust of the flesh. Pita ng laman. And pride of life. Kayabangan. So hanggang ngayon, nagtatagumpay pa rin pagka hindi aware ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya dahil doon sa tatlong ginawa, estratehiya ni Satanas, bumagsak ang tao. Kasi sabi nga ng Diyos, nang dinala ng Panginoon ng tao sa Garden of Eden, sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain. Kaya makain nyo lahat na nandito ngayon, pero isang bagay lang din nyo makain. Ano po yun? Yung bunga na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Pag kinain nyo yun, tiyak na kayo'y mamamatay. Okay? So sinuway po yun ni Eva. Kasi nakita ni Eva na maganda sa paningin yung bunga na yun. Sinulsulan kasi sila ni Satanas eh. So kaya ang nangyari, natukso si Eva. Hindi lang si Eva, kundi binigyan pa niya si Adan. Kaya yun, na bumagsak ang tao. So pumasok po yung kamatayan. Kaya sabi nga ng Bible, na-break yung magandang fellowship ng tao sa Diyos. Pero kaya nga sabi ng Bible, nagtago na po si Adan eh. Okay? Pero ganun pa man, nandoon pa rin po yung pagmamahal ng Diyos. Hindi sila iniwanan ng Diyos. Mahal na mahal pa rin ng Diyos ang tao. Dinamitan pa rin sila ng Diyos, si Eva at Adan. Pagkatapos, bagamat nakaranas na po ng kahirapan ng tao, kaya sabi nga ng Bible, magbubungkal na kayo sa chapter 3 ng lupa. Pagpapawisan nyo na yung kakainin nyo. Sa panahon yun, hindi pagpapawisan ng pagpakainin ng tao. Kasi nandun na sa Garden of Eden, kompleto lahat eh. Provided na lahat eh. Kaya lang, nung magkasalang tao, pumasok na po ang kahirapan. So, diniklara na po ng Diyos ang kanyang pagpaparusa. Pero ganun pa man, hindi pa rin nilubayan ng Diyos ang tao. Mahal na mahal pa rin niya tayo. Okay, bakit? Kasi, bagamat sinira ng Diablo yung plan ng Diyos, napakagandang Diyos kasi hindi siya naubusan ng plano. Anong plinano ng Diyos? Pagdating sa chapter 3 verse 15, ang plano naman ng Diyos ay, sabi niya, ay wawasakin naman ng Diyos sa pamagitan ng binhi, yung ulo ni Satanas. Ano po yung binhi na yun? Iyon po yung kung saan diniklara ng Diyos na ipapanganak. Hallelujah! Ang tagapagligtas. Yun ang dudurog sa ulo ni Satanas. Sino yun? Ang tinutukoy sa Genesis 3 verse 15. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Puri ng Diyos. Kaya pagdating po sa New Testament, amen? Hallelujah. So nagkaroon ng kaganapan ang plan B ng Diyos. Sino yung plan B na yun? Dumating po si Jesus. Yun yung binhi na ipinanganak na walang iba kundi si Jesus. Sabi ng Matthew chapter 1 verse 21, ipapanganak ang isang sanggol. Sino yun? Si Jesus. Na siya'y tatawaging Jesus. Ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Amen? Puri ng Diyos. Kaya nung si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ipinanganak siya and then namatay sa krus. Kaya nga yun yung itawag dyan ay ebanghelyo o gospel. Napakaganda talaga ang plano ng Diyos. Dumating ang magandang balita. Ano yung gospel na yun? Yung gospel po ay Jesus birth. Yun ang meaning ng gospel. Magandang balita. Jesus birth. Kasi kung hindi pinanganak si Jesus, walang magandang balita. Then, pangalawa, Jesus death. Kung hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, walang magandang balita. Kaya ang ibig sabihin ng good news o gospel, first is Jesus birth, second is Jesus death, and third is Jesus resurrection. That's the gospel. Hallelujah. So hindi na natiling patay si Jesus, kundi siya'y muling nabuhay. Amen. Ganyan katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako'y iligtas sa kasalanan. Hallelujah. Iligtas sa kahirapan. Hallelujah.
iligtas sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Inako ng Diyos yun. Yun yung plan B ng Diyos. Hallelujah. Ang kagandahan po, ang Diyos natin ay hindi naubusan ng plano. Ha? Bagamat sinira ng diablo yung plan ng Diyos. Ha? Hallelujah. So, ang wangis ng Panginoon nilagay sa tao ay sinira ni Satanas pamagitan ng kasalanan. Kaya makita po natin, luganap ang kasalanan. Ha? Kasi lahat ng tao nagkasala. Sabi ng book of Romans 3 verse 10, no one righteous, no not one. And because of sin, ang sabi po ng book of Romans 3 verse 23, for the wages of sin is death. Ha? But the good news, sabi ron, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. So, ibig sabihin, ang eternal life ay naka Jesus. Ha? Yun yung plan B ng Diyos. Kasi sa original plan ng Diyos, ang tao hindi mamamatay. Amen? Nilikha tayo ng Diyos for eternity. Kaya lang pumasok po yung kamatayan because of sin. Hallelujah. Dahil sa kagagawan ni Satanas, natukso si Ibat Adan. Kaya pumasok yung kamatayan. Yun yung judgment ng Lord sa kasalanan. Kaya wages of sin is death. At anong klaseng death yun? Spiritual death, physical death, eternal death. Yun ang matindi ron, eternal death. Pero maganda ron, yung yung bagamat ganun po ang nangyari sa tao, naparusahan tayo, ang maganda naman sa Panginoon, yung plan B niya ay yung eternal life, no, eternity na original plan ng Diyos, ni-restore ito ng Panginoon. Yun yung plan B. Paano na-restore? Through Jesus Christ. Sa kanyang kapanganakan, pagkamatay sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay, aba, napaganda, winasak ng Diyos. Ha? Kinuha ng Diyos muli yung susi at ibinalik sa tao. Ni-restore niya yung image ng Panginoon na sinira ng diablo sa buhay natin. Paano? Colossians 2 verse 15, ano sabi ng Lord? Pinitsarahan ng Diyos ni Jesus, si Satanas, at ipinarada sa madla. Ha? Pinarada sa madla at sinasabi ng Diyos na wala na itong kapangyarihan. Amen? Tingnan niyo yung Bible niyo sa Colossians. Sa New Testament po yan, mga kapatid. Colossians chapter 2 verse 15. Hallelujah. Hallelujah. So, anong sabi roon? Ganap na ginapi ng Panginoon ni Jesus si Satanas. Sabi niya, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag. Hallelujah. Parang mga bihag na ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So, napagtagumpayan na po ni Jesus yung kamatayan. Kaya yung eternal life na yun, hallelujah, ay nirestore ng Diyos. Hallelujah. Sa sino mang tatanggap kay Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin, na-restore po ang image ng Diyos sa buhay natin. Kasi nilikha tayo ng Diyos according sa kanyang image, according sa kanyang likeness. At sa pamagitan ni Jesus, na-restore po ang ating image of God sa buhay natin. Amen? Kaya, ang maganda pong nangyari, hallelujah, so, na-restore muli yung eternity sa buhay natin. Kaya mayroon ulit tayong buhay na walang hanggan through Jesus Christ. Kaya malinaw po, sabi sa Romans 6:23, even though ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, spiritual death, physical death, eternal death. Yung eternal death, yun yung tatapon ng tao sa impyerno. But the good news, sabi roon, the gift of God, sino yung gift na yun? Si Jesus. The gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Yun yung magandang plano ng Diyos. Amen? Kaya, sino mang tatanggap kay Jesus, maniniwala kay Jesus sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, hindi na mapapahamak sa impyerno. Kundi mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Amen? Yan po, ganyan po katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Nirestore ng Diyos yung napakagandang plano ng Diyos
Hallelujah, na original plan ng Diyos sa ating buhay. Kaya ikaw at ako, take note, walang masamang plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Napagandang plano ng Diyos. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya yung mga kahirapan na yan, mga sakit na yan, hallelujah, yung mga nangyayaring kasamaan sa mundo natin, mga patayan, ha? Hallelujah. So, hindi yan kagagawa ng Diyos. Kagagawan yan ni Satanas. Mga kalamidad na yan, ha? Mga trahedya, mga pagguho ng lupa, mga aksidente, ha? Hindi yan kagagawa ng Diyos. Mga sunog, hindi yan kagagawa ng Diyos. Lahat ng uri ng mga makikita mong hindi ka nais-nais nangyayari sa mundo natin, hindi yan kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang mundong ito'y maging mapayapa, masagana, maunlad, pinagpala. Hallelujah. Ikaw at ako, gusto niya tayo umunlad, sumagana ang buhay natin. Amen. Kaya sabi ng book of 2 Corinthians 5:21, ang Panginoon natin, bagamat wala siyang kasalanan, ginawang makasalanan, upang ikaw at ako ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. So yun po ang napagandang plano ng Diyos. Kaya pagtiwalaan po natin ang magandang plano ng Diyos. Huwag natin pangunahan yung plano ng Diyos. Amen. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Sa Kanyang magandang plano sa atin. Ayon sa ating foundation verse sa Book of Proverbs chapter 3 verse 5 to verse 6. Ano sabi diyan? Trust in the Lord. Balikan natin. With all your heart. And lean not your own understanding. In all your ways submit to Him. And He will make your paths straight. Hallelujah. So kay Yahweh tayo magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang manananga sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyangay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So napagandang palaala sa atin ng Diyos. Pagtiwalaan natin yung Kanyang magandang plano sa buhay natin. Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Ha? May maganda siyang plano sa iyo at sa akin. Wala tayong magagawa kung walang Diyos sa buhay natin. Amen? So to be continued po tayo. Sumandali po tayong yumuko at manalangin. Lord, thank you sa oras na ito. Napakaganda ang plano mo sa bawat sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa iyong salita. Dapat kayo magtiwala sa iyong mga gandang plano sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Taas lang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Kulang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain niyo po silang lahat. In Jesus' name, gayon din mga nakinig ng salita. Bless niyo rin po sila. Salamat po, ang magandang plano mo, Lord, ay patuloy na mangyayari sa bawat isa na nagtitiwala sa iyo. Salamat po, patuloy na yung pagtiwalaan ang mga gandang plano mo sa bawat sa amin. Salamat, Lord, hindi ka nagplano na ikakasama ng bawat sa amin. Ang plano mo sa bawat sa amin ay masaganang buhay, pinagpalang buhay, mapayapang buhay, matagumpay na buhay. Yan ang napagandang plano mo sa bawat sa amin. Salamat po, Diyos. Kaya tulungan niyo po ang bawat sa amin na huwag namin pangunahan ang mga plano mo, kundi ang plano mo ang manaig sa aming buhay, Lord. Ang tao ay napakaraming mga plano. Subalit, Panginoon, ang plano mo, Panginoon, ang nais mong mangyari, manaig sa buhay ng bawat sa amin. Maraming pong salamat. Purihin niyong pangalan. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 Okay, so konting paalala lang po. So, ang Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family ay mayroon po tayong ginaganap na Sunday service. So, every Sunday, 9 o'clock in the morning. So, I encourage everyone na makadalo. Doon lamang po yan sa harap ng Ilibit Town Center sa may number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Nasa third floor lang po tayo. Sa baba po ay City Savings Bank.
So nasa taas lang po tayo, third floor. So may gito lang po yan ng Hillcrest. Okay, so ganun din every Saturday yung ating panalangin. On-site prayer every Saturday 8:30 in the morning. Tuloy-tuloy rin po ang ating panalangin sa online sa every Wednesday 8 p.m. Okay, at ganun din ang ating ang lahat po ng mga nakikinig ay iniimbitan ko pa kayo na mag-join po sa mga gawain ng Panginoon. Every Thursday rin po ay hindi po nawawala ang ating midweek service pamagitan po ng FB Live sa Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family FB Live tuwing alas 6:30 ng gabi. Okay, so welcome everyone. So mag-like po tayo at mag-share. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. God bless po sa lahat. Bye-bye.